almost all countries of the world are now preparing for the so-called Christmas, the first coming of Jesus before, kung they believe na yung kapanganakan po niya. It doesn't matter when was Christ born. Some believe that it was October, and some believe it was December. Pero kahit anong buwan pa, pinanganak ang Panginoon ang mahalaga, dumating siya dito sa mundo. When the Father sent Him, He came to this world at ipinanganak siya sa mundo. Amen? Purihin ang Diyos. One of the most debated topic is when was Christ born? Kailan ba siya pinanganak? Tulad ng sabi ko, for us, it is no longer important. Okay? Sapagkat hindi naman talaga kinuman ng Bible na i-celebrate natin ang birthday ng Panginoon. It is not commanded in the Bible, but we were commanded to commemorate the death and burial of Jesus Christ. Sa Bible kasi, kapag sinabing Paskwa or Pasko, it does not refer to the birth of Jesus. It refers to His death. The Passover celebration. Yan ang ibig sabihin, feast. Paskwa or Pasko means feast. Fiesta. Okay? Now, sa Bible, kaya siguro hindi pinakita yung kung kailan pinanganak ng Panginoon at hindi talaga clear. Kasi ang pinaka-importante sa lahat ay yung kapanganakan niya sa ating puso. Ang importante sa lahat ay yung kapanganakan ng Panginoon Jesus sa ating puso. What happens when Christ is born into our hearts? Yan ang tanong ko ngayon at sagutin ko ng tatlong sagot. What happens when Christ is born into our hearts? Number one, in Matthew chapter 21, in verse 13, ang sabi po niya dito sa verse na ito, and He said unto them, it is written, my house shall be called the house of prayer. Nandiyan ba si Dudut? Brother Dudut, saan ka? Nasaan yung saan siya? Dudut. May bata sa Dudut. Yan ang policeman natin. May bata sa Dudut. Okay. My house shall be called the house of prayer, but you have made it a den of thieves. So una sa lahat, yung sinabi ni Jesus, my house shall be called the house of prayer. Okay? Alam niyo po sa Bible, Jesus was pertaining to the temple. Kasi yung templo ay pinasukan ng mga negosyante, may mga money changers, may mga nagbebenta ng mga hayop or sacrifice. So could you just imagine, ang templo ng araw ay napakarumi at mabaho, magulo. Yan. Marumi, mabaho, at magulo. Tatlong bagay. Ulitin natin. Marumi, mabaho, at magulo. Alam niyo ba si Jesus, nung pinanganak siya sa isang marumi, mabaho, at magulong lugar. Doon sa pasabsaban. Doon sa pasabsaban pinanganak siya, sa kainan ng mga baka, yun ang tawag niya ay pasabsaban. Doon pinanganak si Jesus sa isang marumi, mabaho, at magulong lugar. Si Jesus Christ din, nung tinanggap natin, pinanganak din siya sa puso natin. Ang puso natin ay marumi, mabaho, at magulong. Ang buhay nating lahat ay naging marumi po, mabaho, at magulo. Yun ang gustong-gustong kapanganakan na lugar ng Panginoon. First of all, ang mundong ito ay mabaho, marumi, at magulo. This world is a sinful world. We people are sinful people. Marumi, mabaho, at magulo, pero pinanganak ng Panginoon. So when Jesus was born in our hearts, nung tinanggap natin siya,
na ipanganak siya sa puso natin, ito pong unang-unang ginawa niya. Sa Matthew chapter 21, according to our context, no? He made us the house of prayer. Ginawa niya tayong house of prayer. Why? Because ang building ng Diyos ay hindi ito. Ang building ng Diyos ay hindi yung church building. Ang building ng Diyos, ang tawag niyan ay temple of God. Templo ng Diyos, tayo po yun. So when Jesus entered into our hearts, God also entered into us, the Holy Spirit of God, and then ginawa niya tayo mga templo niya. So ang prayers natin ay hindi na pang-show prayers, like gumagawa tayo ng prayers na mahahaba, then tayo ay nagpo-posisyon, hihinto tayo, merong loudspeaker, at continue na naman, from one station to another, hindi na show time ang ating prayers, but our prayers should be in heart. Ang prayers natin dapat ay sa loob ng ating puso. Pastor Joe, bakit? Dahil si Kristo pinanganak sa ating puso. At doon si Kristo ay pinanganak sa ating puso, at Diyos din nanahan sa ating puso. Ginawa niya tayong templo niya at bahay dalanginan. So expected, lahat ng Christians, lahat ng members ng The Way, kailangan lagi tayo nag-pray sa ating puso. Kagabi, I was driving a car from Tuao, yung car ni Cherry, papunta to Igaraw, flash yung isang car pa, doon sila nakasakot. Sabi ni Sister Grace, ni Sister Marian, Pastor, meron natin demon possessed dito. Malapit ka na ba? Saan ka na ba? Sabi ko, on my way na. Pumunta kayo ulit doon, balik kayo doon, balik tayo doon mamaya. Sabi ko, and then pagdating namin doon sa bahay, talagang demon possessed. Hindi ayaw magsalita nung second year high school. But, you know, nung nasa bahay ako, pagdating ko siyempre, pag-umiga ako, sabi, and I was singing the Lord, Lord, ang gagawin ko doon sa demon possessed. So God gave me instructions. Kung gawin mo anak, kung gawin mo, okay na. So yun ang sinunod ko. Ganoon naman ako pag nag-pray. I don't go on my own. I always depend on God. Because it is God who delivers. Okay? It is God who heals. It is not me. So pagdating doon, ayaw magsalita ng bata. At hindi pa siya nagsasalita. Pero ganoon siya. Pero praise God. Dahil nung ginas out natin yung spirit na nag-hold sa kanyang pananalita, sumuka siya, nagsalita siya. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Sana nga nandito sila eh. Alam niyo pa yung bata? Yan, yung bata. Tumayo nga. Marvin pa pangalan niya. Marvin, tayo ka. Okay? Patuloy pa natin yung pag-pray yan. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Okay? Opo ka na, brother. Yan. Opuin mo. Kasi yan, kailangan pa siya ng counseling, kailangan pa ng patuloy na follow-up. Okay? Pero at first, nakapagsalita na siya, at sabi ng father niya, ngayon lang siya nagsalita. So, purihin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. That is why God made us His house of prayer. Para sa lahat ng gagawin natin, we pray deep within us. Manalangin tayo sa loob natin. Yan ang gawin natin attitude at magiging buhay natin. Ganyan ako. Ganyan ang pastor ninyo. Hindi nyo ako nakikita nag-pray dyan o malakas ang boses kung saan-saan. But deep within me, I always pray. I pray when I read the Bible. I pray when I cook. I pray when I go to market. I pray when I drive. I always pray to God because I am the temple of God. Ginakausap ko ang Panginoon na tinanggap ko sa akin. So, amen? Purihin ang Diyos. Pangalawa ho, what happens when Christ is born in your heart? Verse 16. Verse 15 muna, para makita niyo. Verse 15. And when the chief priests and the scribes saw the wonderful things that he did, and the children crying in the temple and saying, Hosanna to the Son of David, they were sore displeased. And he said unto him, Hearest thou what they say? And Jesus saith unto them, Ye have never read, Out of the mouth of babes and sucklings thou hast perfected praise.
Sabi po ng Bible na yung pagpasok ni Jesus Christ doon sa Jerusalem, marami pong nagpupuri sa Kanya. Yung iba, nilagay yung damit nila doon sa daraanan. Yung iba naman, nagpupunod sila ng branches ng kahoy at dinala sa daanan at ginaganon yung iba. Okay? Ang tawag natin dyan ngayon yung palaspas. Di ba? Ginaya ngayon yan yung palaspas. Pero noon, kahit hindi necessarily palaspas yan. Kahit anong puno. Parang ginamit na pang praise. Kasi kung lahat ng creation, they were designed to praise God, so kahit ano, pwede mo gamitin pang praise sa Diyos. So, ang nangyari, yung mga chief priests, yung mga pare ng araw, yung mga pare na nag-aaral ng mahabang pag-aaral, na wala namang kaalaman sa katotohanan, pinigilan nila yung mga tao. At sabi nila kay Jesus Christ, pigilan mo yung mga tao na nagpupuri sa'yo. Sabi ni Jesus, hindi nyo nababasa sa kasulatan. Kasi hindi naman nababasa ng Biblia mga pare. Hindi nyo nababasa sa kasulatan, sabi niya, mula sa bibig ng mga bata, mga bata, babes, ay lalabas ang mga papuri sa Diyos. Basta Diyos, sabi mo mga bata, hindi naman tayo bata. Tama? Ang edad ko, 40, 46, 52, 53, hindi tayo bata. Pero ang ibig sabihin ko niyan, childlike faith. Yung childlike faith, yan yung faith ng isang bata na kapag siya nagtiwala, buong-buo. Mga magulang, mga kapatid, sabi ni Jesus Christ one time, kung ang faith ninyo, hindi katulad ng faith ng bata, hindi kayo maliligtas. So buong-buo yung ating paniniwala, binigay natin kay Jesus. Ako po ay sakristan dati. Ako po ay stowaway sa family for 3 months. Ako po ay malayo ng katabi ko gabi-gabi. Malayo ako sa family ko. Matigas ang puso ko. Si Vice Governor natin ngayon, barkada mo po yan. Hanggang ngayon. Matigas ang kami yung nasa fraternity ng araw. Pero nung dumating si Jesus sa puso ko, lumambot yun. At binago niya ako. At hindi na kung ano-anong salita sinasabi ko, kundi papuri sa Diyos. Alam niyo po sa aking paglilingkod, sa totoo lang, dalawa na sa kumakalaban sa akin lagi. Maraming sinasabi laban sa akin, kahit wala akong ginagawa sa kanila, ang namatay. Namatay na. Kasi pinagtanggol ako ng Diyos. Hindi ko pinag-pray na mamatay sila. Pero pinagtanggol ako ng Diyos. Yung isa dati, ay sabi niya, nagsalita ng masama sa akin, nagkasakit hanggang sa hindi mapagaling-galing. So, ang ibig sabihin, kapag pumasok si Jesus sa puso mo, may mga taong pipigil sa pagpupuri mo sa Diyos, pero ang Diyos ipagtatanggol ka. Sabi ko, ang Diyos ipagtatanggol ka. Bakit kayo pagtatanggol ng Diyos? Kasi parang ang isang bata pa rin na nagpupuri sa Diyos. Hindi ka nahihiya sa mga nakikinig at nakakakita sa iyo sa paligid, sapagkat hindi naman sila ang pinupuri mo. Ang Diyos na buhay ang pinupuri mo. Kahit pa anong kalagayan mo, yung ating mga song leaders dito, mga teachers po yan, mga professional po yan, kayo po mga professionals, marami sa inyo dito mga marami sa inyo dito, mga nasa government, pero hindi kayo nahihiya. You still praise God, sapagkat Jesus Christ was born in your heart. Amen? Pumingin ng Diyos. Hallelujah. Pangatlo, what happens when Christ is born in our hearts? Pangatlo. Verse 14. Verse 14. Balik tayo verse 14. And the blind and the lame came to him in the temple. Ano sabi niya? And he healed them. At yung mga bulag at pilay, pumunta sa kanya sa templo at pinagaling niya sila. Kapag ikaw ay house of prayer, kapag ikaw ay house of praise, magiging house of healing ka rin. May mga taong bulag spiritually, may mga taong pilay spiritually, hindi matuwid ang lakad nila, ekis ang lakad nila, hilong-hilo sila sa mga kapangyarihan ng mundo, sa karunungan ng mundo, sa kayamanan ng mundo, hindi sila puspos ng presensya ng Diyos. Alam niyo mangyayari? Gagamitin ka ng Panginoon. Para sa ganoon, yung bulag,
yung pilay, kapag lumapit sa iyo, gagamitin ka ng Diyos para sila'y pagalingin. Amen? Purihin ang Panginoon. Hallelujah. 2 days ago, sabi ko kay misis ko, mas maganda ang gagawin ng Lord sa 2015 sa The Way Church of God. Amen? Mas marami pang pamilya ang ilalagdag ng Lord sa ating church. Mas marami pa sa mga pinag-pray nyo, mga members ng family nyo ang mailalagdag sa Panginoon sa church. Hallelujah. We are excited to see what God will do on 2015. God is going to give us another breakthrough. Siyempre, mag-expect ka lagi. Matatapos ng 2014, and then we expect for greater, and then 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 greater. Hindi tayo tigil. Because our God is a great God. Amen? Purihin natin ang Panginoon. I hope and pray na ang Panginoon pinanak na sa ating puso. So therefore, we are the house of prayer. We are people who praise God. Kahit na may opposition, we still praise God. And we are people whom God is going to use to heal the blind, and the lame, the unbelievers, namumulagan, pag lumapit sa atin, mapapagaling. Dito sa church natin, ay marami nang umaten dito because God has healed them. Pinagaling sila ng Panginoon. Purihin ng Diyos. Purihin ng Panginoon. And yun ang isang example. May pinagaling si Lord, family yan. Ang claim ko kagabi, Lord, na to parang family lang maligtas. And I know God is going to work more sa kanilang buhay. Amen? Purihin ng Diyos. Hallelujah.